Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Leo Merpabol. Shoutout kay Justin Villanueva. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Laro isang salita, huminto sa galit at huminto Hayden kapag isang leng. Aaron, tanging walang kamatayang si Arya at Yao Shen Pavilion ang humahabol sa amin sa lahat ng oras. Hindi sila maaaring maging mga tao nila. Nagmamadali si Fumang. Nagtaka siya kung bakit ganoon ang naisip ni Aaron. Kung hindi dahil sa mga gangster na iyon, sino pa ang magdaramdam sa kanila? Ang pamilya ba ni Fuya? Umiwas, sumimangot at mamulong. Ang daang Xiaosheng ay bumulong-bulong at umiling, hindi ito dapat mangyari. Ang mga taong ito ay orthodox sa Budismo. Hindi sila kailanman matuturuan ng maliit na pamilyang Fuya. Mula sa puntong ito, iniisip ni Bai Xiaosheng na ang mga salita ni Aaron ay hindi makatwiran. Ngunit kung hindi dahil sa mga kalaban na ito, sino kaya ito? Kami ay mga monghe lang ng Tianyin Temple. Nagkatinginan ang dalawang tao, saka ibinaba ang ulo para mabilis na sumagot. Ang monghe ng Tianyin Temple. Sumimangot si Aaron, talaga. We dare not cheat in any way. Nagkatinginan ang dalawa at ibinaon ang kanilang mga ulo sa ibaba. Ngunit halos sa sandaling ibinaon ang kanilang mga ulo, naramdaman na lamang nila ang isang malakas na puwersa na biglang umatake. Pagkatapos ay nagkaroon sila ng matinding sakit sa kanilang tiyan, at sila ay bumagsak ng direkta sa lupa. At sa pantalon, may lumalabas pang likido. Ngayon, lumabas na ang ihi, dapat kunan mo ng magandang larawan ang aso mo, parang monghe o hindi. Ang Aaron ay malamig na uminom. Nang marinig ito, namutla sila, at halatang halata ang mga salita ni Aaron. Skyfire, boom. Sa pag-inom ni Hansani, isang makalangit na apoy ang agad na lumipad sa kamay ni Aaron. Laruan mo ako ng mga trick na ito. Isang malamig na ngiti, mga kamay bahagyang angat, dun oras, langit apoy direkta dalawang tao pakete. Ito ay tulad ng pagkahulog sa kailaliman ng impyerno at pagdurusa sa pag-atake ng 10,000 apoy kapag umiwas sa galit at Hayden. Iba ito sa pag-aapoy ng ordinaryong apoy. Sa ilalim ng sinadyang kontrol ng Aaron sa enerhiya ng apoy sa kalangitan, ang loob lamang ang sinusunog ng apoy sa langit, hindi ang labas. Bagamat walang pinagkaiba sa ibabaw ng katawan, ang mga laman loob ay parang inihaw sa apoy na may tinfoil, na masakit na habulin ang puso. Hindi, Lolo Han, kami ay mali. Pakinggan sa loob ng panaghoy, Aaron ngipin pumasa maliit na kagat, sa kamay ng isang withdraw. Isang huling pagkakataon. Pagkatapos, muling bumalik si Chanwo sa kamay ni Aaron, na naging dahilan upang tuluyang humiwalay sina Jihen at Jihai mula sa dagat ng apoy. Hindi nila maiwasang mapabuntong hininga. Kahit na ang hitsura ay hindi naiiba, ngunit alam nila na ang panloob na pinsala ay ginawa sa kanila halos hindi mabata. Halos hindi niya matiis ang sakit, ngunit hindi niya pananggahasang magpabeya. Lumuhad siya sa lupa at tumingin sa dagat. Oo, hindi kami ordinaryong monghe, kami. Nang bumagsak na ang boses niya, biglang itinaas ni Jie Chen ang kanang kamay sa sakit at ipinalakpak ito sa dibdib. Halos kasabay nito, ang dulo ng ringsi ay kasabay din ang pagpalakpak sa kanyang dibdib. Damn it, Aaron's eyes were cold and his hands waves. Agad silang binalot ng Skyfire Moonwheel. Bang! Sa isang malakas na putok, sumabog agad ang dalawang lalaki at naging blood mist. Buti na lang at binalot sila ng Aaron ng ang Skyfire Moonwheel ng maaga, nang sa gayon ay hindi sila nasaktan sa pagsabog. Si Rushan ay natawa din nang makita ang Aaron sa pagbabalik tanaw sa kanyang sarili,
sinabi niya sa malamig na boses, hahaha, Aaron, sa tingin mo ba ay bagay ka? Gusto mo bang kumuha ng pag-amin mula sa amin? Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makapag-isip. Panipi, isasakay ako ng Heaven Buddha, at lulubog ka ng tuluyan. Aaron, paparating na ang bangungot mo. Haha, haha, haha. Parang alikabok, parang baliw sa pangkalahatan, nakakabaliw na tawa. Ang mukha ni Aaron ay parang tubig, kalmadong nakatingin sa halos baliw na si Ruchen, tahimik na nanonood sa kanyang performance sa sandaling. Bumaba ang boses, biglang tinapik ni Ruchen ang kanyang dibdib gamit ang kanyang tanging kamay. Aaron ay nakakita ng tulad ng isang pagsabog, pabayaan maghanda para sa mga ito lamang sa kamay ng isang bloke, tulad ng alikabok burst laman at dugo ay nasa hangin ay naharang sa harap ng Aaron. Sa sandaling sila ay namatay, Fumang dumating. Mabilis siyang tumakbo, nakita niyang wala ng bangkay na natira sa lupa, tanging laman at dugo lamang ang nagkahalo sa lupa. Mamatay ng masaya. Buti na lang talaga sa kanila. Oo, dapat patayin sila ng demonyong monghe na tulad nila. Mahirap itago ang galit mo. Halatang hindi kontento ang mga tao sa pagkamatay ng mga kontrabida na ito sa sobrang saya, lalo na ang tawa ni Ruchen kanina, ang kanyang kamatayan. Hindi mahalaga, sinabi na nila sa akin ang sagot na gusto ko. Aaron malumanay na isang kamay, sa harap ng lakas upang labanan ang laman at dugo ay nagkalat din sa lupa. 3,000, what do you mean? Hindi pa ba nila nasagot ang mga tanong mo? Naguguluhan na tumingin si Fumang kay Aaron. Maging si Bai Xiaosheng ay labis na naguguluhan tungkol dito. Bagamat sang-ayon siya sa kakaibang pananaw ni Han Sanchen, ngayon ay mahirap para sa kanya na maunawaan ang mga salita ni Han Sanchen. Han 3,000 ngiti, ngunit sa puso ay may sagot, tumingin sa mata tulawi ka, ngumiti kahit na higit pa. Biglang namula ang mukha ni Xiu. Bagamat pinuna niya ang mga damit na ibinigay ni Fumang, ang mga damit ng mga lalaki ay palaging masyadong malaki, higit o hindi gaanong nakalabas. Biglang tumingin sa kanya si Aaron at tumawa na siyang nagpakaba at nahihiya sa kanya, ano ang naiisip mo sa tula? Biglang tanong ni Aaron. Natigilan ang tula at hindi alam kung ano ang kanyang pinag-uusapan. Sa katunayan, nang biglang pumili sina Jia Hai at Jia Chen na sumabog sa kanilang sarili, si Aaron ay nagulat din. Kung tutuusin, bagaman grabe ang bisyo ng dalawang lalaking ito, sapat na ang performance nila ngayon para ipakita na gaaman lang sila sa buhay at takot sa kamatayan, pero ang kakaiba lang ay kapag humarap sila sa Aaron para suriin ang kanilang pagkakakilanlan, pinili nilang magpakamatay sa parehong oras. Ito ay talagang hindi naaayon sa kanilang kasakiman sa buhay at takot sa kamatayan, ngunit ito ay isang pagkakaiba, ngunit hayaan ang Aaron na mag-isip ng isang tao, lider ng alyansa, hindi mo, ang ibig mong sabihin ay ang Tatay Mr. Zhang, napupunta sa hilaga ng makasalubong namin si Minggayo, matapos matigilan ang tula, unti-unti itong may naalala. Biglang tumango si Aaron, matalino. Tulad ng dalawang gisantes sa pagulan ng madaling araw, ang 3,000 Korea at iba pa ay dumating sa tirahan ni Zhang sa Zhangxiang hilaga, at ang Panginoon ng bahay ay halos kapareho nila nang tanungin niya ang pangunahing mensahero sa Aaron. Bukod dito, nabasa ko ang mga katulad na salita sa aking bibig. Ginagawa nitong kakaiba ang Aaron. May hindi maipaliwanag bang koneksyon ang mga taong ito sa mga dumukot at nagbebenta ng mga babae sa simula? Ang paraan ng kanilang pagkamatay ay pareho, kaya ang kanilang mga nakatataas ay maaaring iisang tao. Gayunpaman, ang misteryosong utak sa likod ng mga eksena, kahit ngayon ay hindi alam ni Han Sanchen kung sino siya. Mula lamang sa mga salitang pinilit niya kay Zhang Beibei sa simula, halos alam niya na siya at ang nakaraang pagdukot at trafficking ng kababaihan ay iisang gang. Pero ngayon, bakit siya nasangkot sa mga demonyong monghe na ito? Ang pinakamahalaga ay kung mayroong maraming mga kabataang babae sa Fumang Group, hindi nakakagulat na sila ay pinupuntirya. Pero wala masyadong babae sa Fumang Group. Ayon sa kanilang mga gawin noon, kahit na nagsimula sila, karaniwan silang mga ordinaryong babae at bata, at mahirap hawakan ang mga tao sa Jiangho. Pagkatapos ng lahat, bagaman ang mga tigre ay maaaring manghuli at pumatay ng buffalo, hindi sila basta-basta umaatake kapag hindi sila gutom na gutom. Hindi ito cost-effective. Higit pa rito, naramdaman ng Aaron na hindi sila mula sa mga kabataang babae, ngunit mas katulad nila. Maliban sa mga tao sa lungsod,
Halos walang nakakaalam sa kanilang sariling buhay. Ngunit ang mga taong ito ay hindi pa nakakita ng Aaron sa lungsod. Bagamat nagulat sila, mukhang makatwiran sila. Nakakalito talaga. In fact, I also think these people are very strange when you say so, Alliance Leader. Mukhang matagal na silang sumunod sa atin at malinaw na malinaw ang pagkakaintindi natin sa sitwasyon natin. Ang pag-iisip sa tirahan ng Zhangja at pagtingin sa mga gawin ng mga masasamang monghe na ito, maging ang wika ng tula ay nakahanap din ng kakaiba. Oo, hindi lang alam ng mga monghe na ito ang isla ng Xianling, ngunit alam din nila na pupunta tayo doon. Talagang hindi ka panipaniwala. Alam din ni Bai Xiaosheng na ang mga bagay ay hindi kasing simple ng iniisip niya. Putol niya sa oras na ito. Alam din nila yon. Bahagyang sumimangot si Aaron. Ang mga taong nakakaalam sa isla ng Xianling ay sa pangkalahatan ay kanilang sariling mga tao, at malamang na hindi ito tumagas. Ngunit iyon ay bago ang aksidente ni Ivory, at pagkatapos ng aksidente, ang Aaron ay agad na mag-iisip ng isang tao, si Minggayo. Mahirap bang gawin? Sa simula, ang nangyari kay Zhang Jia ay isang palabas na ginawa ni Minggayo. Ang layunin ay magkaroon ng pagkakataong lapitan at pagkatiwalaan siya. Gayunpaman, alam ko mula kay Ivory na siya ay tao ni Lu Roxen. Kung alam ni Minggayo na buhay pa siya, walang dahilan si Lu Roxen para hindi malaman. Sa kasalukuyang sitwasyon ng kompletong showdown, kung alam ni Lu Roxen na siya ay buhay pa, at malamang na lumitaw malapit dito, kung gayon wala siyang dahilan upang hindi magpakita ng personal. Kakaiba. Kakaiba talaga. Hindi bababa sa Aaron ang hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Ang tanging matitiyak lang natin ay dapat na madamay ng husto ang mga pinuno ng Rookens Gang sa likod ng mga eksena ng pagnanakaw at sapilitang pagkuha ng mga babae ng mga tao. Gayunpaman, hindi pa rin alam ng Aaron kung ano ang gustong gawin ng kabilang partido. Hindi bagay na magtagal dito. Bumalik ka muna sa syudad. Aaron glanced sa karamihan ng tao, alam din niya na sila ay nagtrabaho ng husto, at kaya matagal na hindi nakakatugon. Aaron din nais na makipag-usap sa kanila tungkol sa nakaraan, upang maunawaan ang sitwasyon. Mabuti, tumanggo sila, isa-isang sumunod sa Aaron, at naglakad patungo sa lungsod. At Flint City sa oras na ito. Mataas ang langit at puno ang buwan. Ngunit ayaw matulog ni Ye Guocheng. Mag-isa siyang nakaupo sa kanyang study na nasa harapan niya ang lahat ng klase ng martial arts, ngunit hindi tumitingin ang kanyang mga mata sa libro. Sa halip, lagi siyang nasa ulirat. Kung may refleksyon sa kanyang mga mata, kung gayon ang mga mata ni Ye Guocheng ay dapat. Napuno ng Aaron na pakikipaglaban sa langit sa lupain ng dragon. At Go ay tahasan mong nilagyan ng berdeng sombrero ang kanyang sarili. Para kang Guocheng, na may matibay na pagpapahalaga sa sarili, ang eksenang iyon ay parang tinak sa kanyang puso. Pagkatapos bumalik sa lungsod, ang walang malasakit na ugali ni Goyu sa kanyang sarili ay parang isang martilyo, lalo na ang pagmamartilyo sa malalim na tinak. Sa galit, ayaw, pumunta siya sa pag-aaral at nag-aral ng mabuti, nanunumpa na tatapakan niya ang Aaron sa ilalim ng kanyang mga paa. Gayunpaman, ang ideal ay puno at ang katotohanan ay ang gulugad. Sa pagkawala ng enerhiyang iyon, walang katapusang pagkabigo. Kahit na sila ay bihasa sa pagbigkas at paglalapat ng mga kasanayang ito, sila ay mga kasanayan lamang ng isang ikatlong violin sa harap ng mga aksyon ni Aaron. Sa isang mabigat na buntong hininga, naikuyom ni Ye Guocheng ang kanyang mga kamao. Gayunpaman, sa oras na ito, bigla siyang nakarinig ng banayad na malamig na tawa sa bahay. Bagamat ang malamig na pagtawa ay napakaikli at banayad, ang nakikinig ay takot at ang kanyang likod ay malamig. Sino? Sa isang malaking inumin, ang mga mata ni Ye Guocheng ay parang mga mata ng agila, na mabilis na nagwawalis sa bawat sulok ng silid, ang kanyang mukha ay nagulat, may lalaking nakaitim na nakatayo sa tabi ng screen na hindi nakikita at hindi totoo pero ngayon lang siya nagwalas doon, paanong biglang may dagdag. Tandang pananong tandang padamdam tandang pananong panipi. Tingnan ang anino na ito, ka-Guocheng kaagad alerto upang gumuhit sa tagiliran gamit ang taybak, ang buong tao tulad ng pagharap sa kaaway. Ako, hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, Ye Guocheng, kilala kita. Gusto mong patayin si Aaron, tama ba?
Ang maitim na anino na yin na boses na iyon ngunit ngumiti, sa hindi inaasahang pagkakataon na may bago tumayo sa buwan na ang madilim na anino ng boses ay eksaktong pareho. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.